Isang maulang araw po sa ating lahat. Ngayong umaga pala ay nasuspende na naman ang klase ng mga bata dahil sa bagyong Dante. Pero kahit bumabagyo, patuloy pa rin tayo sa pagtatanim ngayon. Ayaw naman naming ipagpaliban dahil baka bukas ay hindi na makakapunta ang mga nahanap naming magtatanim. Dito kasi sa atin, kapag ganitong tagtanim, lahat ng manggagawa dito ay schedule na ang bawat araw nila kung saan sila pupunta. Wala kasing ibang pagkakakitaan dito, kundi ang mga trabahong bukid lang. Kaya wala naman sila sinasayang na araw. Basta may magpapatrabaho. Alam na alam ko yan dahil ganyan kami dati ni tatay. Binawasan naman ni tatay ng tubig ang mga pitak. Sumobra kasi ang tubig dahil sa ulan at kailangan talagang bawasan dahil ang mga punla natin ay maliliit lang. Habang si Braille naman kinuha ang paragos. Ito pala ang gagamitin nila sa paghahakot ng mga punla. Mabuti na lang pala at may paragos at kalabaw tayo. Napakalaking tulong ito para sa paghahakot nila. Hindi sila mahihirapan sa paghahakot. Habang naglalakad ako dito sa kalsada, naisip ko na mabuti na lang at hindi ganito kahapon. Nung nagbunot tayo ng punla kasama si Manang, mabuti na lang pala at natimingan natin ang panahon. At dahil naman sa ulan, nahugasan na rin ang putik sa mga punla natin. Kinuha naman ni Bal ang kalabaw na siyang makakasama niya sa paghahakot ng mga punla. Naghintay naman ako dito sa may pinagsilungan ko ng mga punla kahapon para makatulong naman kahit papaano. Hindi kasi gaanong mailapit ni Bal ang paragos dito. Kaya ako naman ang tagahagis para mailabas ang mga punla. Dahil umuulan, naisip kong kailangan nila ang mainit na sabaw. Kaya inihanda ko naman ang paglalagyan namin ng sabaw. Naisip ko kasing o-order na lang kami ng Mickey. At alam ko gustong gusto rin nila ito. Sakto rin namang tapos na si Bal sa paghahakot. Kaya sinabihan ko na siya para makapag-ayos na. At nang makaalis na rin kami, mabilis naman ang mga nagtatanim. Dahil nasa pang-anim na pitak na pala ang kanilang tinataniman. Grabe naman ang mga batang to, hindi man lang sila gumamit ng mga kapote. Pero kung sa bagay, mga bata pa naman sila. Malalakas pa ang kanilang mga pangangatawan. Hindi pa nila iniinda ang maulanan. Dinaanan ko naman si tatay dito. May binunot kasi tayo kahapon na hindi natalian dahil kinulang tayo sa panali. At eto nga ang kasalukuyan niyang ginagawa. Kami naman ni Bal ipapunta na ng bayan. Mula naman sa kabahayan, nakiusap naman ang isang kapitbahay natin na makikisakay daw papuntang bayan. At dahil sa tuwa na pumayag tayo, nako, nakalimutan tuloy ang kanyang bag. Nasabi tuloy niya sa kanyang sarili na nako, ulyanin na talaga tayo. Pero dahil hindi naman kami pupunta ng bayan, sinabi ko na lang kay Bal na ihatid na lang namin siya. Naiwanan kasi siya ng pampasaherong jeep at kailangan niya talagang pumunta ng Bangged ngayon. Kaya hinatid na lang namin siya dito sa parkingan. Napakabait pala niyang tao. Magaling siya makisama kahit kanino. Palabiro din siya mga nanay. Kaya naman hindi ko na rin siya itinuring na iba sa akin. At nang makababa na siya ng tricycle, napansin naman ni Bal ang naiwan niya sa kanyang inupuan. Kaya binalikan ko ito para maibigay sa kanya. Matanda na nga talaga si Manang. Sobrang makakalimutin na dahil naawa ako sa kanya. Kinuha ko na rin ang isa niyang bag para maihatid sa sasakyan. Walang katapusan naman ang kanyang pasasalamat para sa akin kasi ang ganitong mga simpleng tulong sa kapwa ay talaga naman nakapagbibigay sa akin ng saya. Bumalik naman kami agad ni Braille para daanan ang in-order kong Mickey. Tapos na pala nilang ipak at yung sabaw na lang ang hinintay ko saglit. Sa wakas nga mga nanay, nandito na naman tayo sa bukid at agad na namin silang tinawag para makapagmerienda na. Nandito rin pala si Marlo kulit bisita namin ngayon. Pati na rin si Manong Uka, pinsan ni tatay. At ako naman dahil kinulang ang punla na binulot namin kahapon. Hindi na ako nagpalit ng damit dahil minamadali na nila ako mga nanay. Pagkatapos kasi nilang magmerienda, bumalik na sila agad sa pagtatanim. Isang pitak na lang kasi ang kanilang tataniman at matapos na. Syempre ako din makakahinga na ng maluwag dahil matatapos na ang pinakamalaking trabaho natin. Makapagpapahinga na tayo ng 3 hanggang 4 na buwan mula ngayon. At pagkalipas ng mga buwan na yan, ihanda na naman natin ang ating mga sarili para sa pag-aani. Ito na palang huling pitak na tatapusin nila. Thanks God, planting rice is done na tayo.
At heto naman ako, hinarap ang Mickey natin. Tara samahan niyo ako sa pagmimiki. At pagkatapos ko namang kumain, sinilip ko ulit sila. Uy, talagang matatapos na guys. At tulad ng dating nakagawian, tsaran, nagkakasiyahan na ang lahat. Dahil walang magawa, iba naman ang sumagi sa isip ko. Bumaba ako ng sapa para silipin ito. Malaki nga ang tubig dahil sa walang tigil na ulan. Ito pala yung kalsada dito. Malalim na ang mga dinaanan ng tubig. Na-stuck na rin dito ang kuliglig nila. Gumawa na rin ng sariling kanal ang tubig dito sa gilid ng kalsada. At hanggang dito na naman tayo. Salamat sa panonood. Bukas na naman po ulit.